Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako po si Sheila Salaysay. Ihahatid namin ang mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula sa PTV, ako po si Joshua Garcia. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong gabi sa Balitang Pambansa, 2025 National Budget ipirmahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa December 30, 2024. Mga mamimili dumagsa sa Divisoria sa bisperas ng Pasko. Mga pauwi ng probinsya para humabol sa Pasko, dumagsa sa mga pantalan at terminal. Bisperas at mismong araw ng Pasko, magiging maulan nga ba? Alamin natin sa Pag-asa. Bulkang Kanlaon, muling nagbuga ng abo. Ilang bakwit sa evacuation centers magpapasko. Pamahalaan, nagbigay ng milyon-milyong pisong halaga ng tulong pinansyal. At ilang firecracker-related injuries na itala. Una po sa ating mga balita, tuwing sasapit talaga ang Pasko, handang gumastos sa mga Pinoy hindi lang pang regalo at pang Noche Buena, kundi maging sa pag-aayos sa sarili. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Noel Talakay ng PTV Manila. Live, Noel. Joshua, alam mo, nag-ikot kami dito sa ilang lugar sa Metro Manila at talagang nakita namin na mayroon pa rin tayong mga kababayan na talagang abala sa paghahanda para salubungin ang Christmas Eve. Yung iba naman, Joshua, ay nasa parlor ang takbo para maging presentable at maging maganda habang sasalubungin nila ang Pasko. Tuwing sasalubungin ang Pasko, tinitiyak ng ilan sa ating mga kapatid na Katoliko ang maging maayos sa sarili. Kaya naman, ang magkakamag-anak na kabataan na ito, matyagang nag-antay sa labas ng parlor na ito para lang makapagpagupit. Para pagsalubong po sa Pasko, bagong gupit na rin. New haircut, new me. Ayon sa may-ari ng Sachi Beauty Salon sa Tondo, Manila, fully booked pa rin ang kanyang parlor. Ilang oras bago ang Pasko, katunayan, marami pa rin ang nag-aantay na mga customer. Sobrang busy pa din talaga yung mga nagka-Christmas rush talaga na hindi nagawa ng mga past few days. Naghahabol pa din, kaya ito loaded pa din ngayon. Batay sa ilang pag-aaral kaugnay sa pagdiriwang ng mga Pinoy ng Pasko, gumagastos ang mga Pinoy sa damit at pag-ayos sa sarili, kasama na dyan ang pagpapaparlor. Karamihan kasi sa mga Pinoy ang gusto maging presentable at kaaya-aya sa pagsalubong ng Pasko. Pero mayroon naman ibang mga kababayan natin na sasalubungin ang Pasko na malayo sa pamilya. Tulad na lang ni Allen Judy Ann at kanyang mga kasama sa agency. Lilipad sila sa ibang bansa para magtrabaho. Sa Quezon City Circle sila magdiriwang ng Pasko. Masakit din po kasi malayo ka sa asawa mo, anak mo, tapos parang enjoy na lang po dito. Samantala ilang oras bago ang Pasko, wala ng mga pasahero ang Manila Port. Tahimik na ito at sarado na rin ang mga booth ng mga shipping company. Joshua, nandito ako ngayon sa Quezon City Circle at sa mga oras na ito ay marami ito ngayong tao dito, mga pamilya, mga magkakaibigan. Kung makikita nyo, dito sila mag-celebrate or sasalubungin nila ang Pasko dito sa loob ng Quezon City Circle. At sa mga oras na ito, Joshua, ay may ginagawang misa dito sa loob ng Quezon City Circle. May nakikita rin ako na mga security dito paikot-ikot at para matiyak na talagang ligtas yung mga tao dito sa loob ng Quezon City Circle habang sinasalubong nila ang Pasko. Joshua? Maraming salamat, Noel Talakay. Aabot sa mahigit 140,000 na pasahero ang dumagsa sa Parañaque Integrated Terminal Exchange ngayong araw para makauwi sa kani-kanilang
probinsya sa bisperas ng Pasko. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Alan Francisco live. Alan? Marami, Sheila, sa ating mga kababayan abala na sa paghahanda at pagluluto ng kanilang mga paboritong pagkain ngayong Noche Buena, habang ang iba sa kanila andito pa rin sa pinakamalaking land port terminal sa bansa. Ito ang PITX. Humahabol sila, Sheila, na makauwi ngayong gabi para makapiling kahit paano ang kanilang mga mahal sa buhay sa pagsalubong sa Pasko. Tulad ng nakagawian, maraming dala o bitbit ang mga biyahero rito. Biro nga ng ilan, dala na nila ang kanilang buong bahay. Paano ba naman? Ito kasi yung isa sa mga mahabang bakasyon o holiday sa bansa, kaya sinusulit na ng mga pasahero ang pagkakataon para makapag-uwi ng pasalubong sa mga kaanak. As of 5 p.m. Pumalo na sa higit 140,000 na mga pasahero at madaragdagan pa yan maya-maya lamang. Ayon sa PITX Management, maayos naman ang sitwasyon dito so far. Mahigpit ang pagbabantay sa mga gamit o bagay na bawal ipasok dito. Kaya nakumpiska nila kamakailan lang ang ilang gunting, lighter, cutter blade at iba pa. Sabi ng management, wala namang delay o pagkaantala sa mga biyahe. Ganito rin ang sinasabi ng ilang PITX staff at bus employees na natanong ko kanina. Yung mga nakaupo ay iba dyan, advance booking, naghihintay sa pagdating ng kanilang mga bus. As usual, kung titingnan ang sitwasyon ng komersyo rito sa PITX, ay masigla naman. Sheila, nakausap ko yung mga pulis na nagbabantay rito. Ang sabi nila, hanggang katapusan ng taon o katapusan ng buwan sila rito. Kaya naman, kasabay nito yung paalala nila sa mga biyahero rito na magdoble ingat dahil sa mga ganitong matataong lugar, marami yung mga nananamantala. Sheila. Maraming salamat at ingat ka dyan, Alan Francisco. Samantala, nagpaalala ang ilang bus terminal sa mga kababayan nating uuwi ng kani-kanilang mga probinsya ngayong bisperas ng Pasko na magbaon ng mahabang pasensya, partikular na pauwing Bicol dahil sa mabigat na daloy ng trapiko. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Patrick De Jesus ng PTV Manila. Humabol makauwi patungong Bicol si Jean ngayong bisperas ng Pasko, pero inihanda na raw niya ang kanyang sarili dahil sa inaasahang mabigat na trapiko sa Camarines Sur na ilang araw nang nararanasan. Wala naman pong choice. Apo, tapos yung traffic daw po, 5 to 6 hours. Dito na kami magdanot sa Buene. I mean sa biyahe. Ay, na-expect nyo na dito So parang tomorrow na yung dating. Dahil dito, apektado ang biyahe ng mga bus papuntang Bicol at may pagkaantala pa rin. Malaki po kasi ang alis namin ng 8:30 doon sa terminal sa CBD ng gabi dapat dadating kami dito ng mga 5 ng umaga. Ngayon dumating kami tanghali na, alas 12 na. Nag-adjust na ng schedule ng biyahe ang mga terminal ng bus pa Bicol. Nakaagad naman nilang ipinapaalam sa mga pasahero. Sa ngayon ay may sapat pa namang bus pero fully booked na ang biyaheng Bicol. Pero may mga pasahero pa din pong pumupunta rin dito. Kaya ang ginagawa namin, ina-update na lang namin sila dito. Nag-a-announce kami na a-adjust po namin yung oras dahil nga po naiipit yung mga sasakyan o mga bus doon sa bandang Lupe, Ragay. Nagpapatuloy naman ang pagtulong ng pulisya sa pagkontrol ng trapiko, lalo't inaasahan na marami pa rin ang babiyahe ngayong Pasko. Sa panig po ng Philippine National Police, mayroon po tayong nasa 200 sa Maharlika Highway at dito po sa Andaya Highway. Dalawa po kasi ang daanan, ma'am. Yung galing sa Manila, yung mga light vehicles, doon po natin pinapadaan, ma'am, sa Labo Dait Road, yung daang Maharlika po yun, ma'am. At itong Andaya, dito naman yung mga buses, mga trucks po, ma'am, para hindi masyadong magka-congest po yung mga bihikulo po, ma'am. Naging maluwag naman na ang sitwasyon sa mga terminal ng bus sa Cubao. Sa Araneta City Busport ay maluwag at komportable rin ang lagay ng mga pasahero. May biyahe ritong pabagyo isang beses sa umaga at hapon. Mayroon ding Pangasinan via Dao, Pampanga at Tarlac, maging sa Lucena at Batangas. Habang kamakailan lang ay naprubahan din ng special permit dito para sa mga bus sa patungong Calamba, Laguna. Kung mayroong flight, mayroong shuttle dito patungo sa iba't ibang terminal sa NAIA. Supisyente naman yung ating mga buses na pumapasok.
at may coordination naman tayo sa mga bus company. At sa ngayon po, pwede na silang dumiretso ngayon dito. No? They can go straight sa bus at doon sila matitikitan. Wala namang pag-aalala dahil sufficiente nga yung ating number of buses. So maluwag tayo rito, we can accommodate them. Unlike sa ibang terminal, medyo dagsa na yung mga pasero nila doon. Pinapayagan naman ng MMDA ang pagdaan ng provincial bus sa EDSA kung saan mula bukas, December 25, ay 24/7 na silang pahintulutan hanggang January 3 kaugnay ng holiday season. Mula sa People's Television Network, Patrick De Jesus, Balitang Pambansa. Bukod sa mga uuwi sa kani-kanilang probinsya, marami rin sa ating mga kababayang OFW ang nagbalik bansa ngayong araw upang dito ipagdiwang ang Kapaskuhan. Alamin natin ang pinakahuling sitwasyon sa NAIA Terminal 3 sa Balitang Pambansa ni Daniel Manalastas ng PTV Manila Live. Daniel? Merry Christmas, Sheila. Patuloy nga yung pagdating ng mga kababayan natin na OFW dito sa NAIA Terminal upang magdiwang ng Kapaskuhan. Mala-reunion na eksena sa arrival area ng NAIA Terminal 3. Emosyonal ang mga OFW na balik bansa ngayong bisperas ng Pasko, na sa wakas makakapiling na nilang muli ang kanilang pamilya. Of course, Christmas, home is home, meeting friends, batch ng elementary, batch ng high school. Masaya po, mag-celebrate kasama pamilya. Mag-enjoy tapos habang kasama yung pamilya. Bagamat meron namang ilang OFW na paalis naman ng bansa. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, wala silang namomonitor na kanseladong flights ngayong araw. Tiniyak din ng CAAP na nakahanda sila sa anumang pwedeng maging aberya ngayong holiday season. Pinaganda na ko yan. Una-una na-upgrade na yung facilities na yan at may backup system na tayo. Kaya we're confident na talagang hindi tayo magkakaroon ng issue this year. Inaasahan naman ng CAAP na mas darami pa ang bilang ng pasahero na daragsa sa iba't ibang airport kumpara noong nakaraang taon. Kaya naman nagdagdag sila ng tauhan at wala munang mga naka-leave o day off. Sheila, patuloy na paalala ng CAAP sa ating mga kababayan na iwasan na yung pagdadala ng mga pinagbabawal na kagamitan sa mga airport upang makaiwas sa anumang abala. Sheila? Maraming salamat at Merry Christmas, Daniel Manalastas. Mas maluwag na ang daloy ng sasakyan ang inaasahan sa North Luzon Expressway ngayong bisperas ng Kapaskuhan. Kumuha tayo ng update dyan sa sitwasyon sa kalsada kay Rod Lagusa ng PTV Manila. Live, Rod. Joshua, una nang binantayan o sinabi ng pamunuan ng North Luzon Expressway na magiging maluwag ang daloy ng trapiko dito sa NLEX ngayong bisperas ng Pasko. Ngayong bisperas ng Pasko, mabilis na ang daloy ng mga sasakyan sa magkabilang direksyon ng North Luzon Expressway. Ito na rin ang inaasahan ng NLEX sa buong araw na magpapatuloy hanggang bukas, araw ng Pasko. Kaiba to sa kahapon na nagkaroon pa ng build-up ng mga sasakyan simula bandang alas 4 ng hapon, paglagpas ng Balintawak Toll Plaza hanggang sa bahagi ng May Kawayan, Bulacan. Ang naturang build-up ay umabot pa ng bandang alas 9 kagabi. Ayon sa NLEX, kanila na itong inaasahan lalo't may mga humabol pa na makauwi sa kani-kanilang mga probinsya. I think for the rest of the day po, wala na po kami inaasahan na pagdagsa ng ating mga kababayan. Kung meron man pong hahabol na babiyahe pa ay hindi na po siguro magkukos ng congestion. I think pareho lang halos sila ng Sunday. Wala po tayong mga namonitor na pag-build up. Except yung meron po kaninang road crash dito sa may San Fernando, northbound San Fernando area. Anya may nawala na kontrol na minibus na nabangga ng isang Toyota Innova. Dahilan para matumba ito at nagdulot ng higit 2 kilometrong build-up bandang alas 9 ng umaga. Ayon kay Ignacio, nasa 24 ang bilang ng mga nasugatan. 6 mula dito ay napaulat na severely injured. 5 dito ay mula sa minibus at 1 mula sa Toyota Innova. Pasado alas 11 na ng umaga nang maklear ito at bumalik sa normal ang daloy ng mga sasakyan. At ngayong nakakaranas ng panakanakang ulan, may paalala ang NLEX. Unang-una po siguro, prepared dapat yung mga magbiyahe. Ganun din po na nasa tamang kondisyon yung mga sasakyan at saka yung magdadrive. At yun nga po, doble ingat po siguro kasi pagbasa po yung daan mas prone po sa out of control nga po yung sasakyan pagka ganun. Kasama na rin sa paalala ng NLEX ay iwasan na nakainom ang magdadrive lalo't mamaya
ay kaliwat kanan ng mga party. Kasabay na rin dito ang pagsunod sa speed limit ngayong maluwagang expressway. Joshua, sa mga oras na ito, kung makikita nyo dito sa aking likuran, ay maluwag na yung daloy ng trapiko dito sa bahagi ng Balintawak Toll Plaza. Meron lang bahagyang pila dito sa may bahagi ng first 3 lanes ng plaza kasi ito yung mga cash lanes. Pero kung makikita nyo yung sa kabila, ay halos mabilis na yung daan ng mga sasakyan. Ito yung mga may RFID, kaya mabilis lang silang makadaan dito sa Toll Plaza at papunta sa kanilang destination. Kaugnay naman ito, no, una nang inanunsyo ng mga expressway kabilang na ditong NLEX na mamayang alas 10 ng gabi, ngayong araw, December 24, at magtatagal na hanggang alas 6 ng umaga, December 25, araw ng Pasko, ay libre ang toll sa lahat ng mga dadaan sa oras na ito. At ito ay mauulit naman alas 10 ng gabi ng December 31 o bisperas ng bagong taon hanggang alas 6 ng umaga ng January 1, araw ng bagong taon o 2025. At paalala natin sa mga babiyahe ngayon, no, doble ingat dahil basa ang kalsada dahil nakakaranas tayo ng mga pag-ulan. Kaya ingat po sa ating mga biyahero at Merry Christmas. Balik sa iyo, Joshua. Maraming salamat, Rod Lagusan. Naging maulan ngayong maghapon lalo na sa Metro Manila. Pero ganito ba ang ating aasahan sa mismong oras ng Noche Buena at mismong araw ng Pasko? Alamin natin yan mula kay Pag-asa Weather Specialist Alzar Aurelio. Sir, magandang gabi po. Si Joshua Garcia po ito ng Balitang Pambansa. Magandang gabi. Halos sa buong Luzon ay nakaranas sa pag-ulan dahil sa shear line at amihan. Asahan ang maulap ng kalangitan na may mga kalat-kalat ng pag-ulan at isolated thunderstorms sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, ganun din sa Cagayan Valley, Cordillera at kasama na rin ang Eastern Visayas. Sa lalabing bahagi ng bansa ay makakaranas ng maliwalas ang panahon maliban sa mga isolated na pag-ulan. Dahil sa malakas na hangin, asahan na matataas ang alon sa northern at eastern seaboard ng Luzon. Kaya pinapayuhan na huwag mo nang pumalaot sa mga lugar doon dahil sa matataas na alon. Kasalukuyan, wala tayong binabantayan na bagyo o low pressure area na maaaring pumasok sa PER. Yan ang ating update mula sa Pag-asa. Ako po sa Alzar D. Aurelio. Yes, Sir Alzar, linawin lang po namin at sa bahagi po ng Bulkang Kanlaon ay may inaasahan po ba malalakas na pag-ulan? Sa lugar po doon, wala po. Asahan ng mga ganat na liwas na panahon. Kung meron mga pag-ulan, isolated lamang ito, sandali lamang. Okay, and kumusta naman po, may aasahan po ba tayong mga pag-ulan pa hanggang sa bagong taon o hanggang kailan po ito natin aasahan na magtatagal yung ganitong panahon? Sa susunod na 3 araw ay maaaring itong magtutuloy ang pag-ulan doon sa Northern Central Luzon. Alright, maraming salamat Pag-asa Weather Specialist Alzar Aurelio. Nanawagan ng Task Force Kanlaon ng mandatory evacuation sa mga nasa loob ng 6-kilometer danger zone ng bulkan. Kasunod ito ng pagbuga ng makakapal at maitim na abo kahapon na umabot ng hanggang 2 kilometro ang taas. Nagbigay na rin ng babala ang PHIVOLCS na pwedeng ma-escalate sa Alert Level 4 ang Kanlaon. Pinaghahanda na ang mga LGU ng kanilang contingency plans para sa worst-case scenario. Tuloy naman ang pamamahagi ng DSWD ng tulong sa mga apektadong pamilya sa Canlon City. As of December 22, mahigit 7,000 residente ang nasa evacuation centers sa lungsod. Sinigurado rin ng Office of Civil Defense na patuloy ang pag-alalay ng pamahalaan sa mga apektado ng pag-alboroto ng bulkan, lalo na sa mga magsasakang apektado ang kabuhayan. Tumutulong na po ang ating national government. As a matter of fact, nung last Friday, nagbigay na po ng tulong ang si Presidente Marcos po, no? Nagbigay po siya ng 30 million para sa Canlaon City at karagdagan 30 million po sa Negros Oriental, sa probinsya ng Negros Oriental, para po nga sa Canlaon City. At dito naman sa Negros Occidental, tuloy-tuloy din po ang tulong. Okay, good. Hindi na po nila kasi kakayanin talaga eh. Para po sa isang city po ng Canlaon City na talagang umaasa sa agrikultura at hindi naman sila makapagtanim, talagang kailangan po natin pumasok. Ang OCD po, dala-dala po natin ng national government din.
Naghatid ng pamasko ang lokal na pamahalaan ng Bago City sa mga evacuee na apektado ng pagputok ng Bulkang Kanlaon. Ang detalye sa balitang pambansa ni Paul Tarosa ng Radyo Pilipinas, Iloilo. Nakisaya ang Bago City Local Government Unit sa pangunguna ni Mayor Nicolas Yulo sa mga residenteng nasa evacuation centers dahil sa pagputok ng Bulkang Kanlaon. Sa halip na mag-Christmas party sa kanilang mga opisina, nagdesisyon ng lokal na pamahalaan na ipagdiwang ito kasama ang mga residenteng apektado ng pagputok ng bulkan. Hatid ng grupo ang masayang Christmas party kung saan namigay sila ng cash, food packs at laruan para sa mga kabataan. Pinasalamatan naman ng alkalde at City Hall employees na nagatid ng saya at tulong sa mga taga-Bago lalo na ngayong may kalamidad. Sa gitna ng kanilang naranasan, hinimok ni Yulo ang mga residente na manatiling positibo at huwag mawala ng pag-asa dahil malalagpasan nila ito. Tiniyak naman ng lokal na pamahalaan sa mga residente ang walang patid na tulong para sa kanila. Mula sa PBS Radio Pilipinas, Iloilo, Paul Tarosa para sa Balitang Pambansa. Hindi nagpatinag ang mga mamimili na dumagsa sa Divisoria ngayong bisperas ng Kapaskuhan sa kabila ng masamang panahon. Pero ang Divisoria na madalas sa takbuhan ng mga nais mag-budget ng mga pinamili ay matumal pa rin ang bentahan. Humingi tayo ng update kay Luisa Erispe ng PTV Manila Live. Luisa? Sheila, naging makulimlim at bahagyang maulan ang panahon maghapon dito sa Divisoria at sa buong lungsod ng Maynila. Pero kahit ganyan ang panahon, hindi nagpatinag ang mga mamimili para sa last-minute shopping bago ang Noche Buena. Kaya lang, ayon sa ilang mga nagtitinda, kumpara noong mga nagdaang taon, matumal ang bentahan ngayon. Mula umaga hanggang hapon, hindi naramdaman ang init ng araw sa Maynila, sa Divisoria. Dahil sa ulan, naging maputik ang lugar, lalo na sa mga iskinita sa paligid ng Recto Avenue. Pero sa kabila ng pabago-bagong panahon, ang mga mamimili, tsinaga pa rin ang magpunta sa Divisoria. Tulad ni Angela, mula Caloocan City, bumiyahe pa kaninang tanghali dahil sulit pa rin daw sa Divisoria mamili ng pangregalo. May nabili na po ako, kaso meron pa po kasi akong bibigyan. Medyo madami-dami din po kasi bibigyan ko eh. Kaya ngayon lang po. Mura pa din po. Pero sa online kasi, hindi natin alam kung okay ba yung item na darating sa atin. Kaya mas maganda siguro pa rin yung makikita mo talaga yung item mo. Sabi naman ng mga nagtitinda, kahit last-minute shopping na, masasabi pa rin nilang matumal ang bentahan ngayon kumpara noong mga nagdaang taon. Natatalo na raw kasi sila ng online sellers, kaya bagsak presyo na sila kung magtinda. Kung may makipagtawaran pa nga, halos bigay puhunan na sila para lang makabenta. Matumal po. Mas marami po nakarang po. Marami na po kasi nagtitinda. Marami ng kahalo. Tsaka maulan na rin. Sabi naman ng kapulisan, talagang umunti na ang taong namimili ngayon sa Divisoria kahit pa ngayong bisperes na ng Noche Buena dahil ang naging dagsa talaga ay nitong weekend at noong mga nagdaang araw. Pero kahit pa ganito ang sitwasyon, nakaantabay pa rin sila sa seguridad. Katunayan, ang Manila Police District may idineploy ng 1,200 na mga pulis ngayong Pasko. Imula nung nagkaroon tayo ng Paskuhan 2024, noong December 15, wala pa tayong reported na insidente dyan. At ito lamang nagpapakita na hindi tayo nagkakamali doon sa mga nilalatag nating seguridad. At ang pakiusap na lang din natin sa ating mga kababayan, kung sakali na meron kayong mapapansin na mga kahinahinalang individual, base sa kanilang presensya at kilos, ipagbigay alam nyo agad ito sa ating mga kapulisan. Sheila, ilang oras na lang Noche Buena na. Sa ngayon ay marami-rami pa rin yung mga tao na pumupunta dito sa Divisoria para mamili. Yung may ilang mga nagtitinda na tinanong tayo kung sa mga oras na to ay magbabagsak na nga ba sila ng presyo ng kanilang mga paninda. Sabi nila ay posible. Katunayan, may ilan na tayong mga nakita na yung mga laruan kanina na 50 pesos ngayon ay 3 for 100 na. At meron din mga damit na mabibili dito na 2 for 150. Paalala lang natin dun sa mga kababayan natin na hahabol pa rin sa last-minute shopping ngayong gabi ay ingatan yung mga gamit at sana ay wag nang magsama ng mga bata para maiwasan yung wala o anumang hindi magandang insidente. Sheila. Maraming salamat, Luisa Erispe. Kinumpirma na ng palasyo na sa Lunes ay pipirmahan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang panukalang pambansang budget para sa susunod na taon.
Ayon kay Presidential Communications Acting Secretary Cesar Chavez, gagawin ang ceremonial signing ng General Appropriations Bill sa Lunes matapos ang inaasahang pagdalo ng punong ehekutibo sa ilang aktibidad na may kaugnayan sa Rizal Day. Pinulong na kahapon ng Pangulo ang economic cluster ng pamahalaan para i-review ang panukalang 2025 budget na nagkakahalaga ng 6.3 trillion pesos. Isa lamang ito sa mga serye ng pulong na pinangunahan ng Chief Executive para suriin ang naturang budget. Nauna nang sinabi ng Pangulo na kailangan niya ng mas mahabang panahon para suriin ang ipinapanukalang pambansang pondo dahil sa maraming pagbabago na ginawa ng Kongreso. Binigyan din pa niya na nais niyang maging sigurado at maituon ang budget para sa priority projects ng pamahalaan. Nagpapatuloy ngayon ang dagsa ng mga namamasyal sa Luneta Park para ipagdiwang ang Kapaskuhan at ang ilan ay galing pa sa mga probinsya. May detalye sa Balitang Pambansa si Quensley Bocobo ng IBZ 13. Quensley? Sheila, isang makulimlim at maulan na hapon para sa ating mga kababayan na namamasyal dito sa Luneta Park bilang pagdiriwang ng Pasko. Gayunpaman, tuloy-tuloy pa rin ang pasok dito ng mga namamasyal. Simula alas 5 ng umaga ay bukas na ang sikat na pasyalan dito sa Maynila. Dito bubungad naman ang ilang mga stalls at tents na siyang nagtitinda ng merienda para sa mga namamasyal. May ilan din namang nagtitinda ng mga souvenirs na siyang perfect pangregalo para ngayong Pasko. Tampok dito ang mga fresh fruit shakes, pares, mga cold drinks at mga ihaw-ihaw. Ilan nga sa mga nakakwentuhan natin kanina ay galing pa sa mga probinsya tulad ng Laguna, Cavite at Pampanga. Ito ang napili nilang pasyalan dahil bukod sa makakatipid na, maganda rin ang lugar para alalahanin ang likas na kagandahan ng Maynila kahit na umuulan. Ayon naman sa otoridad ng Luneta Park, mayroong extended operating hours ngayong araw para naman hindi masayang ang dayo ng ilan. Mula sa 10 p.m. araw-araw, 11 p.m. na magsasara ang parke. May ilan din mga nagtangkang magtayo ng tent dito ngunit hindi pinayagan dahil na rin sa sama ng panahon. Sa mga nag-aabang naman ng fireworks display, pasensya na muna dahil sa bagong taon pa magkakaroon. Sheila, alam mo nakakalungkot nga isipin na minsan na lang din magdiwang ng Pasko kasama ang ating pamilya. Ngunit ulan pa ang bubungad lalo na sa mga nandito sa Luneta. Pero nakakatuwa naman dahil marami sa kanila ay gumagawa pa rin ng paraan upang maging espesyal lang ang selebrasyon ng Pasko. Sheila? Maraming salamat, Quenzel Bocobo. Patok na pasyalan sa Kapaskuhan ng Plaza Mayor de Balanga sa Bataan na buhay dahil sa mga pailaw. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Rick Cambiao o Kiambao ng PIA Central Luzon. Nagniningning sa rami ng mga makukulay na pailaw at dekorasyong pamasko ang Plaza Mayor de Balanga sa Bataan. Ang Spanish-inspired architecture design nito ay mas lalo pang pinaganda at binuhay ng mga kumukuti-kutitap ng mga Christmas lights. Kabilang sa mga dekorasyon ay ang isang Belen na nagsisilbing paalala sa lahat ng tunay na diwa ng Pasko, pananampalataya at ang kapanganakan ni Jesus. Ang theme natin ngayong gabi ay Sparkly Christmas or Maniningning na Ilaw ng Pasko. Bakit po? Sapagkat po, ang focus po natin ngayon ay ang bituin. Ang bituin na nagabay sa tatlong hari para makarating kay Jesus. Gabi-gabing dinadayo ng mga pamilya ang plaza upang kumuha ng mga larawan, damhin ang masayang kapaligiran at magbanding sa diwa ng pagmamahalan at pagkakaisa ngayong Kapaskuhan. Dahil sa taglay nitong ganda, naging paboritong pasyalan ito hindi lamang ng mga taga rito, kundi pati na rin ng mga turista mula sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Sa kislap ng mga ilaw at walang kupas na ganda ng Plaza Mayor de Balanga, ang Pasko sa lungsod ay isang pagdiriwang ng pananampalataya, tradisyon at pagkakaisa. Tunay na dito ramdam ang saya at diwa ng Paskong Pinoy. Mula sa Philippine Information Agency Gitnang Luzon, Rick Yambao para sa Balitang Pambansa. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Roberto Del Pinado Sarmiento, taga President Quirino Sultan Kudarat. 14 years old pa lang po ako noong nagsimula akong tumulong sa aking mga magulang sa farm. Noong 23 years old po ako, kami na talaga ng mga kapatid ko ang naging tenant ni Urbano Patricio.
dahil hindi na makayanan ng tatay ko na magsaka. Pinuntahan kami ng DAR dahil sa intensyon urbano na ibinta sa gobyerno ang kanyang lupa sa pamamagitan ng DOS. Tapos kami ang nakita na aktual na nagsasaka kaya kami ang nailagay sa CLOA. At noong taong 2000, lumabas na ang aming titulo na collective CLOA. Noong mayroon ng split project, pinuntahan kami ng DAR noong 2022 para ma-individual ang collective na titulo na inisyu sa amin. At noong 2024, naipalabas na ang aming individual na titulo. Maraming salamat po kay President Ferdinand Marcos Jr., kay Secretary Conrado Estrella III. Makakaasa po kayong hindi ko po ito sasayangin. Bayan, bisperas po ngayon. Isang maligayang Pasko sa bagong Pilipinas at sa bagong Pilipino. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan nyo kami muli mamayang alas 9:30 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan mula sa PTV. Ako po si Joshua Garcia. Merry Christmas po sa ating lahat. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako naman po si Sheila Salaysay. Hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa.